For today's video, may panibagong trip na naman si Nilush at paglabas ko nga ng kwarto, ayan ang aking nabungadan. Abay nakakot at pil na pil ang winter na akala mo'y uulan ng snow. Ba't lakakatze? Baka nakasisi. Tistakli. Maze, yes sheleg. No, ano sila, sabi sa ano sila. Kapag bumabalik nga ang sakit ni Nili kung ano-ano nga ang kanyang naiisipan na gawin at pati nga mga nakatagong gamit ay bigla na lamang nagsisilabasan ang dahil kay Nilush. At ayun nga't may pagsayo pa at bigla na nga lamang tumalikod at pagkukursin pa ang kanyang paan, akala mo'y balerina. Ay kainaman na rin si Nilush at naghahangad na magtiwarek sa kanyang mga pinaggagawa. Napakatagal lang ang panahon na nakatago yung coat na yan, hindi nalalabhan at malamang sa malamang ay maalikabok na din at first time ko nga lamang din niya na makita. Sinabi ko nga kay Lola na nakasuot si Nili ng coat kaya tinawag niya ito at gusto niya daw makita. Sabi nga namin ni Lola ay hubad din dahil maalikabok at hindi pa nga din nalalabhan at kapag hindi nga yan hinubad ay gagawin niya yung pantulog. Nasabot naman si Nili ng mga oras na yan at nakinig naman sa sinabi namin ni Lola at hinubad din naman agad. At pagkatapos nga niya ni kung ano-ano na naman ang kanyang mga ipinaglalabas sa tenga at mga nakatambak sa kama, mayroong bathrobe at mayroong mga jacket at mayroong pa niyang tsinelas na kulay violet. Sinuot nga din niya ulit ang kanyang eyeglasses na akala mo'y na-black ayan, kalahati na sunglasses at ang kalahati ay pang may grado. At para nga maikabit niya yung salamin na may grado ay ang ginawa niya ay nilagyan niya ng tape. Dumating nga din ang araw na yan si Rapi at Ilan dahil meron silang kailangan na asikasuhin at pagbati nga ni Rapi kay Nili ay napatingin din ito sa salamin ni Nili. At dyan naman yung nag-request si Ilan na ipagtimpla ko daw siya ng kape at yung kinakape niya dito sa bahay ay yung parang kaping barako sa atin sa Pinas. Si Ilan nga lamang ang aking pinagtimpla dahil hindi nagkakape dito sa bahay si Rapi at kahit nga alukin si Rapi ng kahit anong pagkain dito sa bahay ay hindi yan mapapakain. At nga't inaaliw ko muna si Nilush para hindi sumpungin at sabi ko nga ay mag-yoga siya. At kaka-yoga nga ay nagpatak ng salamin ni Nilush at buti na nga lamang at hindi natanggal yung kabiyak na salamin na may nakalagay na tape. Sapin-sapin nga din dyan ang suot ni Nilush na pangtaas, may isang t-shirt, dalawang sweatshirt at mayroon pa nga niyang vest. Bago nga umalis dyan si Rapi, natawa ako dahil sabi niya kay Lola ay bakit daw ganun ang salamin ni Nili. Yung kalahati daw ay kulay itim na para daw sa arawan at yung kalahati naman ay kulay puti daw. Kapag si Nili nga ang kasama 24/7 ay talaga namang magugulo din ng iyong utak at ayan nga at pati nga Christmas tree ay itinaob na. Nili! Kueva Ozen. Ay nga't nag-transform na naman si Nilush at dinaig pa nga ang sirena kapag may paparating na bomba at ang sabi ko nga ang sakit sa tenga. Halos araw-araw nga ay ganun si Nilush kahit nasa mood siya ay may oras din siya na sumisigaw at umiiyak. At wala din yung pinipiling oras dahil kahit kasarapan ng tulog mo sa gabi ay bigla-bigla yan sisigaw at iiyak kaya kapag nagising ka ay talaga namang kakabog ang dibdib mo. At meron ding araw na talagang malala yung tipo na maghapon at magdamag ay wala na lamang ginawa kundi umiyak at sumigaw. At ayun nga tumalis na din ang anak ni Lola at na bad trip na nga din kay Nilush. Pagkaalis pinakain ko na nga si na Lola at gumawa nga din ako niyang banana cake para kay Imadora. Pupunta nga ako sa bahay ni Imadora dahil mayroong pinakukuha na pagkain sa akin si Lola at mayroon din pinapadala si Lola na pera kay Imadora. Ilang beses na nga ako nakagawa ng banana cake dito sa bahay at nagustuhan ni Lola kaya naikwento niya kay Imadora na ang sarap daw ng ginawa ko na banana cake. At dahil madali lamang naman gawin ay sabi ko kay Lola ay ipaggagawa ko din si Imadora para matikman. At bago ko nga dalahin ay pinakita ko muna din kay Lola at bagong luto pa nga yan. Binigyan din ako ni Lola ng pera pambigay kay Imadora dahil meron silang ipinagagawa sa sementeryo para sa puntod ng kanilang mga magulang at ang magagastos doon ay kanilang pinaghatian. At nagpadala din si Lola ng pambayad para naman sa kanyang ipinabili na damit kay Imadora. Ayan na nga yung banana cake para kay Imadora at naisipan ko nga ilagay dyan sa pinaglagyan ng cake na binibili ko. O diba nang mukhang sosyal na parang cake na nabibili din sa bakery? Bye bye! Nasa mood na ulit si Nilush at may pa-jingle bang pa nga bago ako umalis. Isa nga din sa kinagagalitan ni Nili si Imadora na kapag kausap sa telepono ay nagagalit at nagsisisigaw. Minsan nga ay nag-hallucinate si Nilush at sinasabi niya na sinaktan daw siya ni Imadora kahit hindi naman. Pero syempre naiintindihan naman ni Imadora si Nili dahil alam naman niya ang kondisyon at sitwasyon ni Nili. Ay nga't nandito na ako sa bahay ni Imadora at nakahanda na nga din ng mga pagkain na ipapadala para kay na Lola at iniabot ko na nga din yung aking ginawa na banana cake. At bago ko pa nga makalimutan ay ibinigay ko na din yung pera na ipinadala ni Lola. Ay nga't nang inalis ni Imadora sa plastic yung banana cake ay sabi niya ay mainit pa daw. Yo, Samte siya. May pinapakutugag banana, bravo.
Ay nga natuwa si Imadora sa aking dala na banana cake at bakit daw buo ang aking dinala at tama na daw ang kalahati. Gusto pa nga ipadala sa akin yung kalahati at sabi ko meron din kami sa bahay at ginawa ko talaga yan para sa kanila ni Maria. Mabait si Imadora at mapagbigay din kay Lola at kapag may mga pagkain nga ay lagi niya din binibigyan sina Lola. Dalawa nga lamang silang magkapatid at lagi silang nagdadamayan at mahal na mahal nila ni Lola ang isa't isa. Kahit bihira lamang silang magkita ay hindi naman lilipas ang isang araw na hindi sila magkakausap sa telepono. Ay nga nandito na ako sa bahay at diretso na ako sa kwarto ni Lola at si Nili naman ay nasa kanyang kwarto at ipinakita ko muna nga kay Lola ang mga pinadala ni Imadora. Una kong ipinakita isa-isa ay yung mga pagkain bago yan damit na ipinabili ni Lola kay Imadora. Nagpabili nga ng may mahabang kamay ay ayaw naman niya na magsuot ng ganan at nangangati daw siya. Kahit anong lamig nga dito sa Israel ay hindi nagsusuot ng jacket si Lola at agwanta yan sa 2 duster lamang at hindi nga rin niya nagsusuot ng medyas. At ang dahilan ay nangangati daw siya kaya hindi siya magsuot ng ganyan at kapag nagsuot nga ay wala pang ilang oras ay pinahuhubad na din. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share ako ang Piniti Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.